A blessed morning po sa bawat isa. Ako po ay tunay na nagagalak at ako po muli ay nakatayo at makapagbahagi ng salita sa atin pong panambahan. Good morning din po sa ating mahal na pastor, si Pastor Alex Garcia and Madam Lilian. Sa atin pong mga church leaders, good morning po members. Sa atin pong mga first-time guests and even to our nasa overflow, good morning. And good morning din po sa mga kasama natin sa via online. Kasama po dyan ang aking mga pamilya sa Porac. Hello po. And church, we are still in the month of January and medyo fresh pa ang pagkakasalubong natin sa ating New Year. And with that, sabi po ng mga tao, bagong taon, bagong pag-asa. Yes? Tama naman, di ba? But I had a quick research kung ano nga ba yung madalas na sinasabi ng mga netizen this December 31, 2024 and January 1, 2025. Eto sila, may 3 lines akong napansin na madalas nilang binabanggit. No? Una po, nasa slide. Sabi nila, sana all. No? Sana all. Nakita nila, nag-post siya ng kumbaga, hard launch eh. Hard launch, pinost niya yung girlfriend niya, New Year. Sana all, magkasama sila ng New Year. Sana all, na-engage ng New Year. Sana all, kinasal niyang New Year. Sana all, may malaking aginaldo ng Pasko at New Year, di ba? Next po. Dear 2025, please be kind. Para naman pong ang sama ng 2024, ano? Di naman, di ba? Napakabuti ni Lord. So, ayan, isa po yan. At ang isa, sabi niya, manifesting the new house, manifesting the new job, manifesting new life. May nakita po ako nag-post. Sabi niya, sa January daw, i-manifest natin na magkakaroon ng bagong kotse. Gusto niyo po ba yon? Amen. February, madodoble ang sahod. Yoo! Sarap. March, eto, marami to. Papayat ka na sa wakas, kaibigan. Hallelujah. April, magiging mayaman ka. Akin na to, sige. And May, sa ibang bansa ka na maninirahan. Wow. June, mapopromote ka sa trabaho. Praise God. July, ikakasal ka sa taong mahal mo. Naman. August, makakabili ka ng washing machine. Gusto niyo po ba yung washing machine? September, puputi ka at magmumukhang artista. Sa akin na lang yung puputi. At magmukhang artista. Kaso October, pumayat ka ng March, pero by October, manadaba ka ulit. So wala, bawian lang siya. November, magkakaroon ka ng negosyo, pero ang December, papangit ng papangit. Paano ka tatawa sa loto? Meron po bang tatawa sa loto dito? Wala. Kasi wala po ni isa sa atin ang tumataya sa loto. Amen. Yes, amen. Pero for JIL people, no more sana all, di ba? Because the God we serve has it all. Amen? Amen. No more be good to me 2025. Bakit? Because the God we serve has been good to us in the past. And He will be good. He will be the best in the future and in these coming days. And lastly, no more manifesting in our imagination. For God's people, the JIL people, have their declaration this year 2025. Uulitin natin ito ng buong puso at i-claim po natin. Ano po? Sabay-sabay po nating basahin in 3, 2, 1. 2025 is the year of divine interventions and revelations, miraculous breakthroughs and expansions, and greater manifestations of God's glory and power. Hahabulin po tayo ng pagpapala ngayong 2025. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Alam nyo habang ako'y nagbubulay-bulay while preparing the word, napansin ko plural form pala yung declaration natin. Napansin nyo ba yung divine interventions, revelations, breakthroughs, expansions, manifestations? Alam nyo po ba ano ibig sabihin nun? Hindi nyo lang minsan mararanasan ang pagpapala ng Panginoon. Higit pa sa 1, 2, 3 at maraming beses pa. And what more, the Lord will let you experience it 365 times within the year. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Yes. Amen. Praise the Lord. Well, whenever we talk about beginning, alam niyo po, lagi ko naisip, mahilig po kasi ako sa sports, no? Whenever we talk about beginning, I always thought about the track and field, yung mga tumatakbo. If you
if you know Lydia De Vega and Usain Bolt sa ibang bansa po, sila po yung madalas natin nakikita sa 50-meter dash, 100-meter, may 1 kilometer alam ko, and also may relay. Based po sa NBC Olympic Regulations, alam niyo po ba, meron po silang tinatawag na starting pistol o yung gunshot as a signal na mag-go na yung mga racer. No? And kapag nakita ng screen nila or ng sensor nila that you are about to move or even 0.01 different second or blink of an eye bago po pumutok ang pistol, you are disqualified. That means lahat ng pinagpaguran mo for 4 years. Why am I saying 4 years? Kasi Olympics happens every 4 years, no? So lahat po ng pinagpaguran mo within 4 years of your preparations has been put into waste. Ibig sabihin, hindi ka man nakalaban, hindi mo man nakuhang tumakbo, talo ka na kaagad. God made me realize that sometimes we are so eager and very much excited that we cannot wait for His go signal. Tama ba? Amen. We already know what will happen when we run the race with God. Alam din naman natin what will happen when we run the race without Him. Alam natin that when we run the race without Him, matatalo tayo, masasaktan, mahihirapan, and all the negative adjective and all the negative things, mararanasan mo kapag wala ang Panginoon. And the bad news is, we still choose to walk, to run, and fight without Him. That's the human nature and we cannot do anything about it. No, that's the human nature. A split-second moment without God may cost us everything. A split-second moment without God may cost us everything. Subukan ko nga sumugal, online gambling. If you know the online sugal scatter, narinig ko lang siya, ang daming nagte-testify na nasira ang buhay dahil sa online gambling, especially with that scatter. Subukan ko nga magsabong, magloto, yung December kanina. Subukan kong mag-casino. Alam niyo po ba, speaking of casino, nag-coffee po kasi kami sa one of the hotels sa Clark. And then, it's really saddening sa part ko na makita ko yung mga nagkakasino. Kasi dadaanan mo sila papunta dun sa coffee shop. Mga senior citizen. Alam mo yung nasa age na sila na gano'n, yet pinipili pa nila ang paggaganon, pagsusugal. Ano po? Siguro some people may think, baka swertihin tayo dito. Ayun, nalulong ka sa sugal. No? Lahat ng iyong ari-arian, nabenta na. Naka-tricycle ka na lang ngayon, dati ka naka 4-wheel drive. Nagre-rent ka na lang ngayon, dati ka may-ari ng bahay. Or minsan nagko-commute ka na lang kasi even your tricycle, nabenta mo na. Subukan ko nga sumama sa mga bars. Mga ganun. Once lang naman baka makalusot. Ayun, nalulong ka sa mga babae, nalulong ka sa bisyo, nalulong ka sa alak. Sira ang iyong pamilya. Church, a split-second moment without God may cost us everything. Amen po? God's sustenance does not only carry us at the beginning, but it will also carry us through until we reach the finish line. Alam niyo po, alam mo kapag bitbit ka ng Panginoon no? Nakukuha mong mamuhay ng mapayapa despite of all the struggles, despite of all the challenges na meron tayo sa mundo. Amen ba? Ganon din, mapapansin mo, hindi mo lang tinatawid ang mga araw, hindi ka lang gumaganon, kundi nagtatagumpay ka in every little thing that you do. Amen? Nakikita mo, hindi nagkakasakit ang anak mo, maayos ang sahod niyo, maayos ang pagkain niya. The Lord provides everything when we are walking with Him. Amen po? Amen? Palakpakan po natin si Lord. Amen. In the track and field race na binanggit ko po kanina, baka po napapansin nyo na kapag may papalapit na racer sa finish line ribbon, makikita mo yung mga tao nagsisigawan na tapos papalakpak na, lalo na kung yung favorite mo yung malapit ng manalo. Or dalawa sila, tapos di mo alam kung sino na mananalo. Everybody is really excited. They will clap, they will applaud the people who are about to win. No? But in our journey with our God, it does not go that way. May we all have the desire to see God uploading from the beginning, in the middle, and until we finish our race. Amen po? Napaka-sarap siguro sa pakiramdam na tinitignan ka ng Panginoon. Ay, anak ko yan.
anak ko yung lumalaban sa buhay, nahihirapan siya, nasa gitna na, ayan, malapit na niya mapagtagumpayan, hindi niya ako kakalimutan. And until we meet the Lord face to face, God will really be proud to each and everyone. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Well, as we are talking about beginning and race, our title for today's preaching is Ready, Get, Set, Go, Running the Race with God's Sustenance. Ang ating pong main verses would be Exodus 33:15. Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." John 15:4, "Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me." A bit of disclaimer lang po, baka may alam dun sa word na ready, get, set, go. Magkadikit po talaga si get, set, no? Pero for preaching purposes, pinaghiwalay ko lang po. Ayan. So what do we need to do to start our year and be sustained all throughout the year? Mabilis na po. Number 1, ready yourself in your breaking season. Pwede ho ba natin tanungin ng ating katabi, ready ka na ba? Sa kabila, ready na ako. Ayan, ready na po tayong lahat. People may experience different seasons in life. Alam niyo po, maraming mga seasons sa ating buhay ang ating pagdadaanan. May winning season, may crying season, may waiting season. Pero sabi nila, one of the hardest season, nakakarapin ng tayo ang breaking season. Mahirap kasi siyang intindihin. And with that, I'm trying to look for a good or better definition of breaking season. At ito po yung nakuha ko sa online from wordsforthetemple.com, isang online Christian article. Sabi po, a breaking season is meant to uproot the things that never belong to you, as God replaced them with His truth, His love, and His plan for your life. For many, this means that you lost one or more of your employment positions or opportunities. Ibig sabihin po, may tatanggalin ang Panginoon sa buhay natin. May ituturo po ba siya? Kaya kung kaninang sinabi niyong ready na kayo, i-ready niyo na po talaga ang sarili niyo. Amen? This is very much supported by the verses from Hebrews 12:11 and 1 Peter 5:10. Sabi po sa Hebrews 12:11, for the moment, take note of that, yung line na yun, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Next, kung merong for the moment ang Hebrews 12:11, ang 1 Peter 5:10 naman, and after you have suffered a little while, the God of all grace who has called you to His eternal glory in Christ will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Ang point po dito is that lahat po ng kasakitan, paghihirap, pagtuturo ng Panginoon sa atin ay temporary lamang. Ano po? So, kapag dumadaan tayo sa kapagsubukan, tinetest ang ating faith, just be still. God is with you. Ilaban lang ho natin, wag nating pabayaan na matisod tayo at matalo sa mga maliliit na labanin sa buhay. Amen? Can you imagine yourself losing your job, money, possession, anything that you value the most this year? Siguro, short-sightedly, mahirap sagutin ng yes. Totoo naman, lalo na kung pamilyado ka, ikaw ang ama, ikaw ang nanay, or ikaw ang breadwinner, hindi mo siya bibitawan. Napakahirap. Ano po? Are you also ready to lose that opportunity that you've been praying for a very long time? Are you ready to lose that person na akala mo God's perfect partner for you? Oh, well, of course, yung mga may asawa, hindi na po kayo kasama dito. No? Pag asawa nyo na, kinasal na kayo ni pastor, pinagsama na kayo ng Panginoon, kahit anong itsura niya every morning, kahit gaano siya kagulo, gang tutuloy po wawa, okay na. We love them very much kapag asawa mo na. I'm talking about here those relationships na medyo pilit. No, alam mo naman na hindi kaloob ni Lord di ba? May mga ganong relasyon. Do you know yung manggang pilit sa hinog? Di ba? May ganon. Maasim. Maasim sila, hindi sila matamis. And I believe yung mga pilit na ginagawa natin, pilit na relasyon, pilit na trabaho, pilit na
pilit na mga paghahanap buhay na hindi kaloob ng Lord, maasim sila sa harap ni Lord. Hindi sila kaaya-aya. Hindi sila nagbibigay galak sa ating Panginoon. Alright? Breaking season does not mean that you will deal it on your own. It doesn't mean that you are not loved by God. Mahal ka ng Panginoon. Please be reminded na whenever we experience breaking season, mahal ka ng Panginoon. Why? Because He doesn't want you to fight unprepared. Whenever we experience breaking season, asahan mo, may mga padating na mga pagpapala at may padating na mga kapagsubukan. And through these breaking seasons, you will have that experience or that amount of strength na kailangan mo para maharap yung mga labanin natin sa buhay. Breaking is painful also. But when we let God to go with us during this season, church, mananagumpay ang bawat mananampalataya. Amen? Sino po dito ang gustong managumpay this 2025? Pwede ho bang pumalakpak? Amen? Praise the Lord. Ako rin ay makikipalakpak. With that, we will have that simple declaration. Pwede ho bang pakita natin sa screen? Sabi niya, God, break the part of me that breaks you. Okay? Ready your heart kasi this might be a simple declaration but it means a lot. Alright? In 3, 2, 1, sabay-sabay po nating i-declare. Alright? In 3, 2, 1, God, break the part of me that breaks you. Isa pa. God, break the part of me that breaks you. Panginoon, basagin mo lahat ng mga bagay na hindi kapuri-puri sa inyong harapan. Basagin mo, Panginoon, na lahat ng mga bagay na aming ginagawa na hindi niyo po ikinatutuwa. Maraming salamat, Lord. Amen. So, the wailing of broken heart is the doorway to God. Sabi po ni Rumi from 13th century, he is a poet. And sa ating pong pagkabasag ay mas higit o sana nating makilala ang Panginoon. Ano po? Kung anong kaya niyang gawin at kung paano po niya itatawid ang mga katulad natin. Ano po? Itatawid from kalungkutan papunta sa katagumpayan. Amen? At habang tayo po ay dumadaan sa pagkabasag at paghuhulma ng Panginoon, God even provides us these comforting verses. Basahin na lang po natin. Una po, Psalms 18:6, but in my distress, I cried out to the Lord. Yes, I prayed to God for help. He heard me from His sanctuary. My cry to Him reached His ears. There are times na gusto mong umiyak, pero you have to find the right person. No? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan natin lapitan ating mga kaibigan. To be safe, one thing is for sure, umiyak ka sa Panginoon. Hindi niya i-disclose kahit kanino and for sure sasagutin pa niya yan. Isaiah 41:10, one of my life verses. Do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Ang Panginoon na ang nagsasabi sa iyo, anak, do not be discouraged. Anak, may problema ka man sa pamilya, sa iyong anak, sa iyong finances, sa mga relasyon mo, sa kapatid mo, anak, do not be discouraged, for I am your God, says the Lord. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. And lastly, my life verse is the Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. To sum up this point, let's get this statement po. In your breaking season, God does not harm you, but rather, He is preparing you to prosper in the future. Who wants to be prosperous in the future? Amen. At kailangan po natin magpa-break sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Let's go on to our point number 2. Let's get all the learnings from the past. Tapos na po. So you ready? Now we are on the get part. Get the learnings from the past years. Sabi ho ng mga tao, experience daw is the best teacher, which is correct din naman. Pero it has a better version. Sabi niya, experience of others is the best teacher. Why? You don't have to experience na masaktan. Hindi mo na kailangang maranasan yung umiyak. Hindi mo na kailangang maranasang madapa. Kasi by looking at others' experience, you should have learned a lot. Dapat natuto na tayo kung talagang chinecheck natin ang buhay ng iba kapag
nagkakamali sila, tinitake natin yon positively on our end. Ginagawa natin silang learning experience. Kaso, as a human being, hindi ganon. Ano po nangyayari? Nakita mo na nalugi sila sa networking kasi scam yun. Nakita mo nang nalubog sila sa utang dahil sa sugal. Nakita mo nang mali ang mandaya sa trabaho, pero you still want to do the same. Kasi po, umaasa tayo sa hope. Sa hope natin na baka sa turn mo, mag-iba ang storya. Church, sa mata ng Panginoon, ang mali noon ay mali pa rin ngayon. Wala hong nagbabago. Ang tama noon ay tama pa rin ngayon. Wag ho tayong pa-deceive. Sabi nga po sa 1 John 3:4-8, whoever commits sin always commits lawlessness. And sin is lawlessness. And you know that He was manifested to take away our sins. And in Him there is no sin. Whoever abides in Him does not sin. Whoever sins has neither seen Him nor known Him. Little children, eto ang statement na to. Let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. I have mentioned a while ago about po dun sa race kanina, some athletes already been disqualified kasi nga hindi nila mahintay yung starting pistol. Sasamala. Mga ganon. Gusto nilang makalamang ano po. But what's more surprising is that it still happened lately. So in the past, marami nang na-disqualify sa Olympics because of the, kumbaga, nag-a-advance sila ng pagtakbo. Pero lately, meron at meron pa rin pong nadi-disqualify. People's urge to run a little bit ahead over the other still exists. No, ibig sabihin, lagi tayong bilang tao, lagi tayong may desire na makalamang. And what's worse about it is that ang kagustuhan na makalamang ng isang atleta ay hindi lamang nangyayari sa sports. Nangyayari po siya sa totoong buhay. May mga tao po na 2025 na pero ang goal po nila ay ang makapanglamang pa rin sa kapwa-tao. Baka makalusot, baka di mapansin. No? Sabi po sa Romans 15:4, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. The hope that he is talking about is the hope that we get from the Lord. Hindi yung hope na baka tumama ka, hindi sa hope na baka manalo ka sa sugal. Hindi po siya ganon. The Bible tells us what is right. And at the same time, He's telling us what is wrong. Looking at others' lives is not necessary for us to learn. Tama po na nakikita natin ang buhay ng iba, may natututunan pero it's not the best thing to do. You know what we have to do? Just look at the life of Jesus Christ. Ayun na yun. Doon matutumbok na talaga natin kung ano ang tama sa mali. No? Ngayon, ang question, Brother Ricky, pag papanoorin ko yung Passion of the Christ, 2 to 3 hours lang yun, napakaikli. Doon ko na ho ba lahat makukuha? Not at all. Partly, yes. Pero ang totoo, ang kasagutan ay, back to basic, read the Bible. Let's read the Bible. Yun lang po. If you want to know what is right from wrong, let's read the Bible together. Amen po ba? Sabi nga po sa 2 Timothy 3:16-17, all scriptures is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. I prayed po for this year na sana marami na ho tayong natutunan last 2024, 2023, and from the past years. Ano po? At dalhin po natin lahat ng ating natutunan sa ating pag-battle ngayong taon po. And the difference now is that we will use our Bible as our main source of truth. Hindi ang buhay ng may buhay. Ano po? Bible, si Jesus, yun ang gagawitin po natin bilang reference point of truth. If the Bible says no, no. If the Bible says yes, go, yes. If the Bible says wait, anak, wait lang, you wait. Amen? Sabi mo kay Lord, nagdasal ka, Lord, pwede na ba ako mag-abroad, iiwan ko yung ministry ko sa GIL Pampanga?
San Fernando and all other extensions. Sabi ni Lord, no, hindi ka muna gagamitin pa kita dito sa church. Ano sinabi mo? Sabi mo, Lord, makabook na po yung flight ko eh. Nakabook na po yung flight ko, 2 weeks na lang, aalis na ako. Hindi na po natin mababawi. Lord, pahintulutan nyo na po. Sabi mo, isa pang prayer mo, Lord, pwede na po ba kaming ikasal ng girlfriend, boyfriend ko? Sabi ni Lord, wait, not yet anak, inaayos ko pa yung mga ugali nyo, inaayos ko pa yung mga gusto niya sa family. Ano sinagot mo? Lord, nakabook na yung mga suppliers. 1 week na lang, ikakasal na kami. Paano to? And finally, may yes na binigay si Lord sa'yo. Ang tanong, Lord, magiging life group leader na po ba ako this year? At malungkot ka ngayon. Kaso ang sagot ni Lord, yes! Finally, this 2025, anak, magiging life group leader ka na. At ngayon ka tumanggi. Sabi mo, Lord, hindi. No muna. Wait, Lord, please. Kita nyo, di ba? Things are very simple, but people really make it a little bit complicated. Failure from the past are not meant to hate what we experience from it. Wag ho natin kagalitan or kasuklaman ang mga naranasan natin in the past. It should not also make us proud that we endured it. Wag ho tayong makikurot sa glory ng Panginoon. We surpass our previous failures not because we are good, but rather God's grace and mercy are just very overwhelming that we are given a chance again this year. Sabi nga po sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. Wala ho ni anuman tayong katiting, nakukurutin sa glory ni Lord. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may be boast. Siguro kung ang timbangan ng Panginoon ay ang kung anong effort natin sa mundo, payabangan po siguro ang mga tao. Ano po? Yung tipong pag alam mong yumayaman ka kasi magaling ka, payabangan po ang mga tao. Buti na lang, hindi ho ganon ang sukatan ng Panginoon. As we carry on this year, we must determine the things that took us away from God. Alamin ho natin kung ano yung mga bagay na naglayo sa atin. Yung mga times na ayaw ho nating mag-worship, ayaw nating mag-attend, ayaw nating kumanta, ayaw nating pumalakpak. In short, malamig tayo sa Panginoon. This year, let's identify them and let's learn from them. No? And we should not be surprised kung makikita mong kasagutan ay isang kasalanan or pagkakamali in the past. Because only the sin that can separate us from God. This year, we will not only bring the lessons from the past, and I just like what I said, we will bring the Bible on our daily lives. As per John 15:4, we can only be sustained and bear fruit when we choose to live with God on a monthly basis, weekly, yearly. No. Church is on a daily basis. Pwede hubang pumalakpak lahat ng mga gustong masustain at gustong mamunga this year? Makikipalakpak po ako dyan. Amen. Third point, mabilis lang. Set your goals in life. Ready, get, set your goals in life. When we set goals, we don't set them based on our emotions. Basic things, we have to set them kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang standards. Goals in life are the reference point. Ang ating mga ginagol sa buhay ay sila kumbaga ang magsasabi if we are making any progress or not. Kapag may nararating tayo, well, you're moving. Pag wala, pag nahuhuli, may problema, you have to address. So we have to set them properly. If we set these goals based on God's instruction, I'll tell you, surely God will bless and sustain us as we go on. Sabi po sa Deuteronomy 12:28, be careful to obey all these regulations I am giving you so that it may always go well with you and your children after you, generation from generation, because you will be doing what is good and right in the eyes of the Lord. Alam niyo po, God's instruction are not really meant na pahirapan tayo. They are not meant to make our lives difficult. They are meant to lead us to the right way of life. Nung bago-bago po akong born again, nalaman naman kaibigan ko na born again na ako, sabi niya, ayoko mag-born again, ang dami niyong bawal. Hindi ka na pwedeng mag-inom, hindi ka na pwedeng manigarilyo, hindi ka na pwedeng mag-chicks. Ay, bawal lahat yan. Well, sabi ko, okay nang maraming bawal. At least alam ko yung bawal habang nabubuhay ako. Hindi ako dediretso sa impyerno. Ayan, kung patuloy kong ginawa yan,
well, saan ako pupunta? Tayong lahat ay papunta sa impyerno. Ano, magkikita-kita kami doon? Hindi, di ba? Pero hindi ko po sinabi sa kanya yon. Pinag-pray ko na lang siya and I told him, wala, this is the life that I've been praying for very long time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. You know what, church, this 2024 December, we had our year-end celebration with my best friends, mga ilang kaibigan po na tinuring ko ng mga kapatid. What we did was, we wrote our answered prayers last 2024. No? Tas, ang next activity, ang dami nang naisulat namin. No? Tas for the year 2025, we wrote also kung ano yung mga goals and prayers namin for the year 2025. Tinago namin, lay hands, and we prayed for them. So pwede ho ako yung humabol. Kasi ang sasabihin ko ngayon is that one of the prayers that I wrote, one of the goals sa buhay ko this 2025, ang sinulat ko was, Lord, more preaching. After a few days, mag-chat ay Tita Ledy, Brother Ricky, mag-preach ka this 2025. I said, yes. Opo, prayer ko yan eh. Kapilan po, Tita. January, as in ngayon na po? Yes po. Third week? Hindi. Second week, sino po yung preacher ng first week? Pastor Bobot. Sabi ko, tas ako po yung kasunod? Oo daw po. So I believe the way I am, the time that I was writing my prayers and goals, God was watching beside me. While I was writing, God is with me. And now, I'm very much excited kung nakita ng Panginoon ng prayer ko ng more preachings. Aba, ang dami ko kasing nilista doon. And now, I'm very much excited on how the Lord will answer all those prayers. Amen? Ganon din po. Itasal nyo, isulat nyo ang gusto nyong marating. God will answer them just like what He did with this preaching. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, natatawa na lang po ako kasi it's a blessing. It's always a blessing po. Kahit kabado, kahit di makatulog, di makakain, praise God, it's a blessing. Let's incorporate God's instruction in setting our goals in life. Una, family goals. Ano ba yung family goals? Ayan, family travel, di ba? Travel staycation with the whole family. Napakasarap. Good thing is, makakapag-ipon ka ng maayos para makapag-travel ka with your family. Philippines, Pampanga, regardless, basta makapag-staycation kayo ng family mo. The bad thing is, mangungutang ka para makapag-post ka sa FB na umalis ka at nasa ibang lugar ka. Marami na nangingiti ngayon. At magsisinungaling ka pa sa boss mo na may sakit ka pero na-sunburn ka sa beach. Sa lahat to ng mga nilagnat, sa lahat ng inubo, ikaw ang nangitim. Di ba? May mga ganun eh. Nagsinungaling ka pero hindi mo na panindigan kasi nangitim ka, di ba? Tating lalagnat tutuling, ala naman. And then, for the physical goals, that's our family goals, no? Physical goals, mag-achieve ng desirable weight this year. Good. Healthy living and lifestyle. Samahan ho natin ng tamang exercise at tamang diet. So kami po ni Sister April, bumili na ng walking pad, a small version of treadmill. Ayun, so far po, sa habag ni Lord, nakatenga pa doon. Hindi ko pa siya ginagamit. Pero dahil ako'y nag-preach dito, kailangan ko na siyang gamitin. And we will start our low-calorie diet this week. Ano yung bad? Tinipid mo na ngayon ng pamilya mo. Sabi mo sa family mo, hanggang July in Daniel fasting. Dapat hanggang July ay tamag red meat. 21 days lang yung Daniel fasting. Namayat kayo lahat. Sa kaka-Daniel, wala naman masama, pero you have to look. Because you know what, church? Dieting is not for everyone. May mga tao po na due to health condition, hindi ho sila pwedeng mag-diet. Ano po? May mga kilala ako na kahit nagbabawas sila ng kain, hindi ho sila pumapayat. Pero mas marami ho akong kilala na gustong pumayat, pero kain pa rin ng kain. Kabaligtaran. So, yun ang mga dapat po nating i-diet. No? Hindi ko naman sinasabi na meron ngayon at huwag niyo na kung tignan yan yung katabi. Mahal natin ang mga yan, pero diet din po tayo pag may time. Paano naman kasi may mga statements na ganito? Hindi na. Magsasamji pa rin sa 2025. Hindi mo na maintindihan ang sarili mo, no? Hindi na. Magbubuffet pa rin sa 2025. At lastly, dito po ako very guilty, ako mismo, hindi na magkakape pa rin sa 2025. Ayaw mo pero gusto mo. Ano kaya ang mananaig? Abangan this 2025.
Tandaan niyo yung mga katabi niyo, pag medyo lumaki-laki na, naig yung mga naka-all caps. Kapag hindi, yung lowercase. Amen? Pampahappy lang po. So, ayan, financial goals naman. Mag-iipon ng specific amount this 2025. No? 2K, 5K, 10K, regardless, whatever is your capacity, you can do it. No? This is just a sample that I took from internet. You can get 10% of your tithe, savings 20%, 70% expenses, kasama ang mga investments. No? Po, ginastos na kang ginastos kasi 70% yung sinabi ko. Then wala kang investment sa buhay. So 70% that includes your investments and other expenses sa buhay. No? Ang isa po sa financial goal natin is magbibigay tayo ng tithes faithfully. Amen. Amen. Pag tithes, ang hina ng amen. Isa pa, magbibigay po tayo ng tithes faithfully. Amen, of course, Tito Cors. Amen, palakpakan po natin si Lord. Alright, this 2025, dadami ang tithers natin this church. Sabi nila, Lord, nakita mo sila, Lord. They said, Amen. Mag-iipon po tayo ng tamang percentage, hindi lang para sa atin, kundi para sa ating Panginoon at para sa mga mahal sa buhay. Ano ngayon ang masama dito? Mangungutang ka para masabi mong na-achieve mo yung goal. Pag November na October, oy, hindi ko pa na-achieve, mangutang muna ako para masabi natin na-achieve natin yung goal. Sasabihin mo sa pamilya mo, anak, wag mo na kayong mag-vitamins ha. Malalakas naman kayo, yung pambili niyo ng vitamins, tatabi muna natin. Intindihan niyo si mami, intindihan niyo si daddy. Tapos may nakita ka pang bulilit sa pamilya mo, anak, mo na ipapagata si baby, mag-am mo. Am or ham? Am. Pero dahil ka pang pangantam, it's ham. Ay, mag-ham mo. Nyangya ako, inagyo ko naman, di naman ako na paano. Tignan niyo naman ngayon, no? Di ba? Mga ganun, simple things. So we have to be very careful because brothers and sisters, all these goals, financial, physical, and family goals are all nothing. And they will not fall into places if we miss one most important goal. Do you have any idea what is it? It's the spiritual goal. It's always good to set your financial, physical, mental, emotional, family goals, but do not ever forget your spiritual goal. And with that, we have to set time with God first before we set our goals. Makipag-meeting muna sa Panginoon bago makipag-meeting sa pamilya. God will help us set up our goals in life because God is the one who will bless us with knowledge, wisdom, and discipline. Saan ho natin makikita yan? Hindi ko ho gawa-gawa yan. Sabi ho sa Proverbs 2:6-8, it is the Lord who gives wisdom. From Him comes knowledge and understanding. Sabi rin po sa James 1:5, if any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Family, physical, financial, emotional, mental, all of these goals are all nothing without prioritizing the spiritual goal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Are you aiming to at least step up this year? Yung tipong hindi ka na lang Sunday service attendee, pwede ka nang maging part ng mga ministers, pwede ka sa gatekeeping, pwede ka sa mga SOS, pwede sa one, pwede sa man, intercessors, whatever that the Lord is revealing to you right now. Are you aiming to be spiritually promoted from member lang, pero by this time baka nangungusap na sa iyo si Lord na, anak, baka this year you can be a life group leader. Are you aiming to be part of our Night of Power by attending in person every Friday? Despite of the busy schedule. Kung pa-busyhan lang po, tayo pong lahat ay busy. Ano po? Kami po ni Sister April, ang trabaho namin natatapos ng 5:30 to 6. Wala kaming magagawa, syempre, but we are trying our best to make sure na umahabol pa rin po every Friday. While driving, ino-on na namin yung phone namin. No? And then, darating na ho kami dito. Medyo late, pero I think that's the best way we can so far. Are you aiming to worship and commune with God every day? Not every Sunday. Are you aiming to be used by God even in the smallest way you can? Some of you may already know, but based on Exodus 3-4, paraphrasing na lang po, God came down within the burning bush to meet who? Moses.
Ano po? Kasi pinili ni Lord si Moses na i-lead ang i-lead ang kanyang mga anak sa Egypt. Tama ba? Kaso itong si Moses, feeling ko, magiging Moses din ako sa mga time na yun kasi ang sagot ni Moses, bakit ako, Lord? O sige nga, kahit ako, sige, hindi man ako nila kilala. O sige, kung makilala man nila ako, pag tinanong nila sino nang utos sa akin, sasabihin ko ang ama ko. O ang next nilang question, sino yung ama? Ikaw, sasabihin ko, ganon. And one more thing na problema ni Moses is utal-utal siya. May speech problem siya. So I can only imagine habang nagre-reklamo si Moses, hirap din siya mag-express ng kanyang gustong sabihin. But despite all of this, God still chose him to lead the Israelites just by using what? The tungkod, yung staff. Church, he used Moses to lead the Israelites. Hindi pa ito opening prayer, hindi pa to MC, hindi pa to pagiging ministers ng service. God chose Moses to lead the Israelites. The rest is history. What happened? God parted the Red Sea through the life of Moses. His people finally reached the land filled with milk and honey. What's the lesson learned here? Sometimes it will only take a single yes to God for a success, for a miracle to happen. See, the rest is history. The same goes with us when God speaks to us to fulfill a spiritual goal this year. Sa kabila ho ng ating mga kakulangan, ako po yung taong mahiyain, ako po yung taong nahihiya talaga pag maraming tao, introvert kumbaga. Pero kapag po tinatawag tayo ni Lord na maging part ng service, ako po ay nag-yes, hindi dahil ako ay magaling, kundi gusto kong mapurihan ng Panginoon. I don't even know how far can I go, how far and how long I will be called. Di ko alam kung hanggang kailan ako tatawagin ng church, ng Panginoon na mag-minister, na maging part ho ng ating service. But one thing is for sure, every time na tinatawag ako ng Panginoon, I will say yes. Not because I am good, but I love the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. We can start with small things. We can start with what we have. Sabi po sa Exodus 33:15, then Moses said to him, if your presence, Lord, does not go with us, do not send us up from here. Siguro we can be like Moses. Sabihin natin kay Lord, Lord, if your presence does not go with us, please do not allow us to go. But Lord, if you will sail with us in this journey, kung sasamahan mo kami, Panginoon, whatever it takes, allow me to fulfill my spiritual goal this year, 2025. Amen? Amen. It is very much fulfilling to reach our family, physical, financial, and whatever goals we set in life. But there is no greater success than making him smile and say, anak, you will do well this year. Pwede nyo bang tapikin ng yung sarili? Anak, you will do well this year. You will do well only with me. You will have your fruits with me. Napakasarap po, no? Yung tinatapik ka ng Panginoon, anak, you will do well this year. Forget the past. Forget your failures in 2024. Anak, you will do well this year only and only if you will do it with me. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Napakasarap maglingkod at maalala ang kabutihan ng Panginoon. And just like that, we are on our point number 4. Ready, get, set, go. Let go and let God. Sa point number 1 po, it's ready yourself in your breaking season. Point number 2, get the learnings from the past. 3, set your goals in life. We have to fight our battles with Him. Let go of the past and let God lead us in the journey. We can't be stuck for too long even during the hardest time. Alam niyo po ba, last 2017, nag-a-attend naman na din po ako dito noon. Namatayan po ako and first time namin na malagasan sa family. Yung tita ko po, no, nagkaroon po siya ng lung cancer. It was very quick. Nagkasakit siya ng January, namatay siya ng May. So, feeling ko deserve kong maglungkot-lungkutan. Itang feeling ko kasi first time namin nawala ng mahal sa buhay. And I just realized, while I am really, kumbaga, niro-romanticize ko yung pain, umaandar pala yung oras at lumilipas ang araw sa ayaw at sa gusto ko. So naiiwan kami. So with that, we have to be productive and live the life He promised to us. No?
And I found the Matthew 6:34. So don't worry about tomorrow, people of God, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Kung kaya mong bitawan ngayon, wag mo nang bitbitin bukas. Praise the Lord, kaya natin yan. Amen? Also, when we let go, we should also forgive. Sabi nga po sa Matthew 6:14, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. We have to start moving this year not on our own foot, but by being carried by God's grace and love. This is a new year and we have to start it right. We have to let go. Letting go does not only mean that we have to live the past few years. Letting go means surrendering to God, forgiving people, starting fresh, starting right, and most of all, sa lahat ho ng hindi nakapagsimula kasama ang Panginoon sa mga nakalipas na taon, ang taon na ito ay para sa iyo at para sa ating lahat. We will start 2025 with Jesus Christ. Amen po? Amen. Let's clap. Let's give our clap of praises to the Lord. Hallelujah. Patapos na po tayo. So we have this Jesus is Lord FB page excerpt. Let me read it for you. We all want the new year to be fruitful. Ayan. So we set our goals, make plans, and strategize. But even in our grandest goals, best plans and wisest strategies can fail. To navigate what lies ahead, we need someone infinitely greater, stronger, and wiser. We need Jesus Christ, the one true vine, to sustain us. Apart from Him, we cannot bear any fruit. So this 2025, mga kapatid sa pananampalataya, let us remain rooted in Christ, drawing our strength, wisdom, and purpose from Him alone. Because when we remain in Him, we will bear true and lasting fruit. And the last statement is very touching for me when the Lord says, that's for sure. Amen? So lastly, we will have this challenge this 2025. Pwede ho ba natin i-flash sa ating screen? Okay, this will be our very challenge today. No? Before we start reading the Ready Yourself, you have to mention your name. Okay, just like me, Ricky, ready yourself in your breaking season, and we go on with the rest. All right? We will read it very loudly. Okay, ready na po ba? Itatak ho natin sa ating mga puso, hindi lang babasahin, kundi we will do it for the Lord. Amen. Ready na po ba tayo? Okay, let's state our name. Ricky, ready yourself in your breaking season and allow God to do it with you. Get the learnings from the past and intentionally make the Word of God your main source of truth. Set your spiritual goals first and go. We let go and we let God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Pwede na ho tayong tumayo. Amen. Ayan. Praise the Lord. Sana po ay may natutunan tayo ngayong umaga, no? Amen. In this world, alam niyo po mga kapatid, we are all having 24 hours a day, no? Salamat kay Madam Baby for reminding me about this having 24 hours a day, especially sa mga taong hirap sa buhay na parang nagmamadali lagi. Kahit anong orasan pa yan, yung orasan doon, yung orasan ko, yung wall clock nyo sa bahay, yung Rolex nyo, yung Giordano nyo, yung G-Shock nyo, yung Fossil nyo, it will only run twice because we only have 24 hours a day. Hindi ho mabagal lang sa mga mayaman at lalong hindi mabilis ang sa mga medyo hirap sa buhay. Pareho ang takbo, pareho ang bilis. Katulad din po sa isang karera, pare-pareho sila ng timer na ginagamit. Hindi mabagal yung orasan para sa mga magagaling at lalong hindi naman po mabilis ang orasan ng mga hindi kagalingan. Church, you know what? Sa mismong karera po, iilan lamang ang nananalo. We have first place, second place, third place. And surprisingly, based on the research, the second place is the saddest one. Bakit? He's almost there eh. One step na lang, magiging champion ka na. But you failed to get it. Nanalo si first, si third, happy yan kasi sumabit. Oh, Lord, thank you, naka third place, pero second place, he's not really happy.
kasi andun na siya dapat, pero natalo pa rin siya. Ganon din po ang labanin natin sa mundo. Hindi po lahat tayo ay nananalo. Kakaunti lamang ang natuturing nilang sarili nila na winner sila. Minsan, mali pa yung basihan nila na kung ang sa pagiging panalo nila. Try mong tanungin ang mga taong nalugi sa business. Try mong tanungin ang mga taong nawalan ng trabaho. Try mong tanungin ang na-discover niya na may sakit ang kanyang mahal sa buhay. Try mong tanungin ang na-discover niya na may cancer siya this week. They won't say they are winners. They won't say na panalo sila sa buhay. Kasi sa mundo ang panalo po ay ang may pera. Panalo ang may sasakyan. Panalo ang may bahay. Panalo kapag sikat ka. Pero pag hindi ka nagbantay, panalo ka lang sa mata ng mga tao. No? Tamang may bahay ka, tamang may pera ka, tamang may sasakyan ka, pinaghirapan mo yan. But please do not forget that we are winners not because of what we have. We are winners because the God we serve already won the battle more than 2,000 years ago. Amen? Yes, palakpakan po natin. Deserve po ni Lord ang lahat ng palakpak na yan. Pero tayong mga Kristiyano, iba yung panalong gusto natin eh. Iba kasi ang timbangan ng Panginoon. Hindi ho lahat dito may sariling bahay, amen, baka ng uupahan, nakikitira sa mga in-laws, at lalong hindi lahat may sasakyan, hindi lahat mayaman. Pero kapatid, I have a good news for you today. Tayong lahat ay panalo na sa buhay sapagkat pinili natin ang ating Panginoong Diyos. Amen po? We have to celebrate with that. No? And also, while preparing this, God reminded me sa ating mga kapatid na nakikita kong bumababa sa jeep sa harap po. Nakikita kong naka-tricycle. Minsan sa pakya po yung tricycle na makalunos siya, pero you don't know how much we are blessed. Ako especially, yung nakikita ko yung mga kapatiran nating nagko-commute, magta-tricycle, napakainit, napakalamig minsan, maulan, but here they go, andyan pa rin sila sa ating church. They still make it up to the point na mag-attend. I was once like you. For 6 to 7 years, ako rin po ay isang tulad nyo na nagko-commute, jeep, tricycle, from Porac to San Fernando. That's 1.5 hours away. 5 hanggang 7 taon na pagtsatsaga. Ilang beses ako nagko-commute, 4 transfers, tricycle, jeep. But look what God has done in my life. Kung nagawa ito ng Panginoon sa buhay ko, hindi ho kami mayaman, pero yung mabuhay ka lamang na may kapahingahan sa presensya ng Panginoon, napakasarap. If God made it for me, He will do the same sa buhay niyo po. Sa ating pong mga kapatid, amen, amen, praise the Lord. Sa ating mga kapatid na medyo nahihirapan sa buhay, sa mga nagtatrike, nagji-jeep, alam ko hindi ho madali, but let me tell you this, it is a God's revelation that God has something extra special for you today. Manalig ka lang, kapatid. It was never an easy journey. Yung ilaban mo yung every Sunday na magji-jeep ka, ang init, ang maulan. Tapos inuubo, sinisipon yung mga katabi mo. But God will have something for you. Be patient, waiting for the fulfillment of His plans for you. Naway wag kang madishearten kapag nakikita nyo na, ay, karakal sa Kenkeng parking, wala man kami ni Isa. No, that's not how the life works sa buhay po natin bilang Kristiyano. Ang pagmamahal ng Panginoon at ang presensya na ang pinakamahalaga at naway panghawakan ho natin yon araw-araw. Amen? Hallelujah. And again, church, today, let me reiterate this one. We will prepare ourselves for the breaking season. This time, we will do it with God. Let's take all the learnings from the past, and this time, we will use the Bible as our reference point. We will set our goals, but it should be the spiritual goals that will be done first. Over the other, susunod na lang po lahat. Lastly, we will go in life. Amen. We will let go and we will let God as our captain in this journey. Mga kapatid, let us be in one spirit and declare
Lord, we will not go without you. Pwede ho ba natin ulitin? Lord, we will not go without you. Minsan pa po, Lord, we will not go without you. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. And with that being said that, come on church, atin pong awitin itong napaka-anointed na ating kanta na nagsasabing, Lord, we will never go without you. Hallelujah. Bless your name. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Your people will not go without you, Father God. Hallelujah. Yes. Amen. Without you, we will not go without you. This life is difficult without you. We come to this place, oh God. We've come to this place. We seek for your Seeking your face. We Hallelujah. offer our praise. We commit to you our lives. We lift up our We come to this place. Hallelujah. We come to this place. We seek for your face. We offer our praise. We commit to you our lives. We lift up our hands and say, It's your presence, Lord. it's your presence that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, surround us With your presence, Lord Jesus. We bless your name. Hallelujah. Come on, church. Holy Spirit, fill us with your fire of revival. We believe, we receive, Holy Spirit, dwell within us. Come on, church. Let's worship the Lord. The Lord deserves all our praises. Sampitin po natin sa ating Panginoong Diyos ang ating mga pasasalamat sa lahat ng kanyang ginawa sa taong 2024. And this time, He will do it with us. The Lord will be with us this 2025. Sasamahan tayo ng Panginoon. Huwag natin siyang tipirin sa ating mga pasasalamat. We praise Him. We give back all the glory and praises. Hallelujah. Hallelujah. It's your presence, Lord. It's your presence that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence that makes the difference. Holy Spirit, fill us with your fire of revival. We believe, we receive, Holy Spirit, dwell within us. Pwede mo ba nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Hallelujah. Lord Jesus, tunay kang mabuti. Tunay kang matapat. Salamat, salamat, Panginoon. It's always a privilege, Lord, to serve you in every smallest way we can. Panginoon, salamat, and may we all be reminded that this year, we will ready ourselves in our breaking seasons only with you, Lord God. We will get all the learnings that we experienced in the past, Panginoon. But this time, we will use our Bible as our main source of truth, Panginoon. We will set our goals, but we will do our spiritual goals first. And lastly, Panginoon, we will let go of all those people, and we will let God as our captain in our journey. Ngayon, Panginoon, kami hong lahat ay lumalapit sa inyong harapan. Mga kapatid, kung meron ho tayo mga hindi napatawad sa ating mga mahal sa buhay noong taong 2024, let the correction of God be with us this 2025. Yung mga mahal natin sa buhay na nakaligtaan natin, nung akala mo okay na gumalaw na wala sila, okay na mabuhay na hindi natin sila pinapatawad. Brothers and sisters, I'll tell you,
it's always good na mabuhay tayo in peace with each and every one. Lalong-lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. May we have that heart who can forgive each and every one. Lalong-lalo na po, no, yung mga mahal natin sa buhay, nanay, tatay, kapatid, asawa, anak. Ano man po yung iparanas natin sa kanila, yung pagmamahal na natatanggap natin sa ating Panginoong Diyos. Ano man ba yung iparinig natin sa kanila ang salita ng Panginoon na every Sunday, every Wednesday, every Friday nating naririnig sa ating church. How about this time, church? Let's start this 2025 with the right mindset, with the loving heart, just like how God loves you dearly. Kung may mga kapatid tayo dito na hindi pa ma-fully accept ang pagmamahal ng Panginoon, this time, we will pray with the whole congregation and even to those na tinanggap na ang ating Panginoon. Let's have that recommitment of our covenant with God. Tayo po ngayon ay mananalangin. And just repeat after me, Panginoong Diyos, maraming pong salamat. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa mga katuruan ngayong araw na to. Salamat sa pagbubukas ng aming puso't isipan. Salamat, Lord, sapagkat hindi niyo po kami pinabayaan. Panginoon, kami po ngayon ay lumalapit sa inyo at nangihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga maling bagay na aming nagawa. Sadyaman po ito o hindi. Panginoon, ngayong araw na ito ay aming idinedeklara na ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang hari ng mga hari. At ikaw ang aming Diyos na sasambahin. That you will be the Lord in our lives. That you will be the Lord in our finances. That you will be the Lord in our relationships. And you will be the Lord in our church. Amen and amen. Pahintulutan niyo po ako'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Lord God, sa inyong pagbaba. Salamat, Lord, sa inyong pagpaparanas ng iyong kabutihan. Salamat, Lord, for reminding us how good and how loving you are in the past. And you will be the same today, tomorrow, and forevermore. Panginoon, andito po lahat ng iyong mga anak ngayon. Alam mo namin, Lord, na ang bawat isa ay may pangangailangan. Church, come on, let's utter our personal petition sa Panginoon. Pagkakataon natin na ito para makausap siya one-on-one. We believe, Lord, may mga kapatiran po kami dito na may dinadasal about sa business. May mga kapatiran po na nagdadasal about sa kanyang career na hindi po makausad-usad. Lord Jesus, make the year 2025 his or her year. Lord, sa mga kapatiran po namin na mahirap magkaanak, how about, Lord, you will give it to them this 2025. You are hearing us, Lord, in the name of Jesus. Lord God, may mga kapatiran po kami dito na pakahirap makipag-reconcile sa mga mahal sa buhay. Lord Jesus, you can reconcile each and every relationship. Hindi lang po sa pamilya, kundi even sa ministry, Panginoon. Kami na lamang, Father God, pero minsan hindi ho namin maiwasan, Panginoon, ang aming mga problema. But Lord, you will hold us together that this year 2025, we will be united. We will be all loving. We will be all kind in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po namin maingat na tinataas lahat ng paburit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. It's your presence, Lord Jesus! It's your presence that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence that makes the difference. Holy Spirit, fill us with your fire. We believe.
lahat pong naniniwala na siya'y magtatagumpay sa taon na ito at mararanasan ang mga himala ng Panginoon, pumalakpak na malakas. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! We come to this place. Yung palakpak ng tagumpay. We come to this place, we sing for your face, we offer our praise, we commit to you our lives. We lift up our hands and say, Praise the Lord. Ang sabi po ng awitin, kung bago natin maranasan, lagi din sinasabi ni Pastor Alex to, if you want breakthroughs, una muna yung relasyon natin sa Lord. Di ba? We commit to you our lives. We lift up our hands and say, it's your presence. First thing, commit our lives to Jesus. Amen? Amen. We come to this place. We come to this place, we sing for your face, we offer our praise, we commit to you our lives. Amen. We lift up our hands and say, We come to this place. we come to this place, we sing for your face, we offer our praise, we commit to you our lives. We lift up our hands and say, For the last time, we come to this place. we come to this place, we sing for your praise, we offer our praise, we commit to you our lives. We lift up our hands and say, Let us wave our hands. It's your presence. presence Yes. that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Thank you, Lord, for your presence. surround us with your presence. Makes the difference. Holy Spirit, fill us with your fire, revival. We believe, We receive. Holy Spirit. Holy Spirit, dwell in us, dwell in us, Dwell among your people. dwell in us, Dwell in us, Lord. us. We come to this place. We come to this place, we sing for your It's the place of our Christ. Amen. It's the place of His presence. lift up our hands and say, Declare it, declare. we come to this place, we sing for your name, we offer our praise, we commit to you our lives. We lift up our hands and say, Leave your hands. it's your presence that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, Amen. It's your presence that makes the difference. We believe, everybody. we believe, Let us say, we receive, Holy Spirit, it's your presence. it's your presence that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Amen. Ibigay na natin ang ating pinakamahinam na pagpupuri. Yes! Sa unang buwan ng taon ito. Do you believe? Do you believe? we believe, Yes! we receive, Holy Spirit, dwell in us. We believe. We believe, Say it! we receive, Amen! Holy One more time! One more time! we believe, we receive, Holy Spirit, dwell in us. To God be the glory. Praise God, praise God. Are you blessed? Personally, I'm so blessed. Lahat po tayo na blessed. Let's pray for our prayer box.
Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa aming mga kapatid na naglagay ng kanilang prayer request to you, O Diyos. Na kung saan sinabi mo, bago pa lang po kami lumalapit sa iyo, O Diyos, alam mo na ang aming pangangailangan. Even in Mark 11:24, therefore I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you have received it, and you will have them. Father, thank you sa kanilang pananampalataya. Tinanggap na nila ang kanilang mga prayer requests to you, O Diyos. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, ang problema nila, mga prayer requests, kung ito'y kagalingan, sakit, at karamdaman, O God, you have said in your word, Exodus 15:26, you are the God that healeth thee. Thank you for the complete healing, O Father God. Even problema sa pananalapi, O God, you have promised in Philippians 4:19, you will supply all our needs, physically, materially, spiritually. Father, thank you. Even tuwing na kami nangingina, Philippians 4:13, you will strengthen us. Panginoon, salamat sa lahat ng mga pangako mo, O Diyos. Salamat, ikaw ay sapat at tapat sa buhay namin, sa pamilya namin, O Diyos. Maraming salamat sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabanalan. Patuloy po natin itaas ang ating kamay for the congregational benediction. The Lord bless you and keep you. Make His face shine on you and be gracious to you. The Lord bless you indeed and enlarge your territory. His mighty hands be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.